Good evening and good afternoon if Mrs. Garay is there. And I Good would like, of evening. course, to acknowledge and honor the presence of the pastors who are with us, Pastor Naomi and Pastor Evelyn, and the parents Thank who are with you. us, and mga mommy and daddy na katabi ng kanilang mga anak. I am thanking you for trusting this meetups para sa ating next generation na makabuild tayo ng Christ-like generation because the society is in chaos right now. Government domain sector of and community sector of society are all in crisis. But the solution that we could give unto them is the Christ that we carry. But if we are not going to mature and grow in Christ, hindi rin tayo solution sa mga nangyayaring ito. So we really need to be a solution giver. We can only become a solution giver if we matured and if we grow in Christ. And if we grow in the stature of Christ. Yun lamang ang magiging solusyon sa mga nagkaganapan sa mga sandaling ito. Lalo't papunta na tayo sa bleeding years, sa season of bleeding years this coming 2024 November is the prophetic timeline that we have. And pagpalo ng 2025 bleeding years, and that is around 2 years window, at papalo ang dead years. Doon sa dead years is no longer favorable to anybody except those who are operating in the dynamic of the spirit, and that is you and me. Kaya kailangan nandito tayo sa sitwasyon o sa istatura na pinipili natin mag-operate sa dimension ng kalangitan. Amen? So let's all posture ourselves, our spirit in the dimension of the spiritual world, okay? In other words, doon tayo puposisyon. Saan yan? Sa position where Christ lived. Saan yan? Where Christ seated in the realm of the spirit. Let's go up higher. Father, we thank you so much for what you are about to do in us and through us. That this summit up, so Lord God, we are believing and expecting that you are going to download things and materials, provisions, prosperity, even, oh Lord God, prophetic fulfillment that we are needed, oh Lord, in this hour. We know and we believe that it is going to be downloaded through a spirit man, oh God. That's why we are posturing ourselves, our life, our spiritual dimensions, so Lord God, to be in the spirit. And we are receiving right now the downloading of the pattern of the materials and of the blueprint that comes from heaven that is about to be given unto us in the name of Jesus as we go up higher, O Lord, as we operate in the dynamic of the Spirit, as we operate, Lord God, in this kingdom power, in this kingdom authority, in this kingdom grace. We know and we believe that you are really equipping us and molding us and shaping us, so Lord God, forming us to become a solution giver, an agent of change, an impactful and influential generation, kind of new breed without greed in the days to come, that we will become, O Lord, a platform of what is taking place in the heaven that is going to be around on the earth, because we are expecting, O Lord, and believing that now the heaven is on the earth through your finishing generation, through your Christ-like generation. O Lord God, enroll us in that army, O Lord. Today we are believing that by the Spirit and by your word, we are about to be enrolled, O Lord God, to become a part of this end-time Christ-like generation, O Lord God, an army who are totally and completely surrendered to you, O Lord God, no longer operating in the self, in the flesh, O Lord God, but operating as Christ. Operating like Christ, O Lord God, here on the earth, O Lord. We thank you for this grace. We thank you, O Lord God, in the name of Jesus. Receive your portion right now, O finishing generation. Receive your portion right now of grace. Receive your portion as finishing generation
of this prevailing power and the governing grace that we should have and we must have. Receive your portion to configure and to renew completely your mind, to train and retrain, to align and realign, to adjust and readjust every day on a moment by moment basis of changing, of adjusting, of realigning according to the word, no longer familiar, no longer operating in the spirit of familiarity, but the God consciousness is so strong already in our lives. So God, receive your portion of grace, receive your portion of prophetic fulfillment, receive your portion of prophetic grace right now. The seeing eyes and the hearing ear, receive it right now. The grace to see ahead, the grace to operate in foresight, receive it right now. Even the grace to hear clearly the voice of the living God, the Holy Spirit, even the spiritual dynamic, that you can sense movement, you can see and feel movement and motion in the spirit as you operate in this dimensions and dynamic of the kingdom. Zion is on the earth. You are going to be able to negotiate destiny of generation. You are going to be able and have the power to negotiate about destiny of the nation. And as you stand in the spirit dimension, you as Christ, as receiving the stature of Christ, you will see the future glory of the finishing generation, which is the Christ-like generation, that is going to be a complete solution giver to the society's needs, to the community's needs, even to the government domain, education domain, and the domain that are waiting for a manifestation of the sons of God to be revealed, and that is you and me. Rise up, come on, everybody, rise up in the spirit, pray in the Holy Ghost right now. Do not allow the things that you see, that you hear, to contaminate what you carry. Do not allow things that is trying to sabotage your spirit right now. That is parang nawala ka, na misalign ka, na disalign ka, na dislodge ka. Do not allow it. Pray in the Holy Ghost right now like never before. Pace with Him, align, readjust, refocus. Do your focus right now to be refocused. Make it right now in the name of Jesus. Kularababa sakatalarayanda. Lari baba saka, fine tune right now. Fine tune to the Holy Ghost frequency. Fine tune to the heavens frequency right now. We need to push. We need to push right now. Be strong. The flesh to sabotage us. Do not allow the flesh to be a platform of the enemy about our lives, about our future. Do not allow the self to become a platform of the enemy, of the demonic activities. Put it to death right now. Put it to death right now. In the name of Jesus, let the anxiety, let the melancholy spirit, laziness spirit to be bound from the spirit, from the mind of the spirit of this generation, in the name of Jesus, that we will learn how to come up higher in this generation, oh Lord God, will know and learn how to come up higher, not to be dislodged, not to allow any works of the flesh, even self, to dislodge and contaminate them. In the name of Jesus, come up higher. Kupalarayan, do not be familiar right now. Do not be familiar. Lora baba every deception in the name of Jesus, every demonic activity that is trying to hook us, in Jesus' name, we are commanding you to leave right now. We are commanding you to leave the spirit of deception, that will potentially deceive this finishing and Christ-like generation. You have no power anymore in Jesus' mighty name. In the name of Jesus, get out from everyone, get out from everybody. Oh, in the name of Jesus, so that this finishing generation must know how to line up, must know how to align, must know how to come up higher in the place where Zion is operating, in Jesus' name, so that we can have one perspective, one objective, one heart to be swallowed by the mandate of every generation, for every domain, every generation in this nation of the Philippines. So thank you, Lord God. The Philippines is so small when we have this kind of
Christ's stature in Jesus' name, as Yes. we rise up higher and decree word, and this nation shall be in complete alignment to what we decree and Yes. to what we decree in the highest mountain of the Lord in the name of Jesus. Come on, rise up. Rise up. Huwag niyong pahintulutan na yung nararamdaman nyo sa katawan nyo ay gagapin kayo. Yes. That body must align to the spirit. That body, that mind, will, and emotion must align to what the spirit is carrying right Yes. now. And that is Amen. the life of Christ. Yes. Receive that dimension. Receive that dynamic in Yes. the name of Jesus. Oh, we are commanding the spirit of oppression in Yes. Jesus' name. That oppressive demonic spirit, sickness and diseases. In the name of Jesus, get out now Yes. in Jesus' mighty name. The deception of worldliness, of materialism, of these things that trying to come unto them with a sugar-coated kind of truth, but it's a lie. Yeah. Every lies of the enemy, we are uprooting it from the spirit of this finishing generation right now in the Yes. name of Jesus. Oh, thank you, Lord God. Take over, oh dear Holy Yes. Spirit. Take over, oh Lord God. Yes. Take over upon our lives in Jesus' name. Surrender completely unto the Lord. Yung Yes. wala kang iwi-withhold para sa iyo, give it fully unto God. Yes. Completely submit it all unto Him, because any aspect of our lives that is not in complete surrender to God, that will be a platform of demons Yeah. in our lives. That's why we need to be wholeheartedly surrendered everything in every aspect, emotions, will, mind, everything, conscience, spirit Yes. aspect, soul aspect, body aspect, Yes. everything. The five senses must be in full surrender to the God of heaven. He is our governor. Yes. The Holy Spirit must be our leader, must be our governor, must be the one who lead us and continually speak unto our lives, no longer of this world, no longer of demons, no Yes. longer anything of any place of any self. In the name of Jesus, in the name of Jesus, come up higher. Yes. Learn how to Oh. come up higher with Christ is. Beyond your feelings. Yes. Amen. Beyond what you feel, beyond Yes. what you know, beyond what you see. Yes. In the natural, what Yes. we need to see is the spiritual things. What Yes. we need to feel is the feeling of Christ right Yes. now. What we need to think is the mind of Christ. The Yes. mind of Christ. Come up higher. Come up higher. When I say come up higher, position yourselves as in Zion, with Yes. Christ, with Amen. Christ, in Yes. Christ. In Christ, when we are with Christ, no one can sabotage you. Yeah. Amen. 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 Can we settle this right now? Yes. Fix it, everything. Yes. We need to fix it. Come on, surrender everything. Every desire, wrong desire. Yes. Every wrong desire, be set free from that wrong desire in Jesus' name. Yes. In Because Jesus' that wrong name. desire can contaminate our spirit. We can Amen. let the desire of God be our desire. Can we do that Yes. right now? Let the desire of God be our desire in the name of Amen. Jesus. Amen. 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 Lord, we thank you so much for the grace to govern and the power to prevail, because that is our portion as we position ourselves in the heavenly places in Christ and with Christ, seated at the right hand of the Father, O Lord God. We know that in this position we can negotiate things in the Spirit about our nation, about our generation, about our future, about our every domain in our society, about our community, O Lord. Even about our weather, about the atmosphere and the environment where we Yes. are planted by the Yes. Lord. Oh, we thank you so much, Lord God. Thank you for this power to prevail in the grace to govern. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Did we Amen. receive something? Yes. Amen. Amen. Yes, Pastor Nayoms. Okay. Let's open our Bible to 1 Corinthians chapter 2. Verse 6 tayo mag-umpisa. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Yet when I am among mature believers, si Paul ang nagsasalita sa Corinthians Church of Corinth. Yet when I am among mature believers,
Sabi niya, pag nandun ako kasama ang mga mature believers, sons in the house. Are we matured already? Ang mga Yes. matured, wala nang drama. 'Di ba? Pag mahilig pa tayo sa drama, pang baby lang 'yon. Kaya dapat we need to know, we need to discern well what is our environment, what is our situation. We need to operate in the realm of the spirit always on a daily basis. Hindi po ito what is that? Weekly basis. Kailangan ito ang maging buhay natin. Sabi ni Paul sa verse 6 of 1 Corinthians chapter 2, yet when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world, yung worldliness, yung salitang kanto, kwentong barbero, yung mga natural na mga word, na mga hindi naman nakakatulong para palaguin ang iyong spiritual dimension or spiritual part. Sabi niya ngayon, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world who are soon forgotten. Amen. Verse 7, no, the wisdom we speak of is the mystery of God. And when we say the mystery of God, that is wisdom. Ang mystery of God ay always revealed to the sons. Kasi pag malapit ka sa puso ng Diyos, hindi naman ni Lord itatago sa iyo mga makakabuti sa iyo at sa iyong henerasyon. Tama ba? Lalo kung may mandato tayo. I believe God will never withhold any good things from us, sabi sa Psalms. And when God blesses us, He added no trouble to it. Tatandaan natin yan. Kaya pag marami tayong kabalisahan, sa may tinanggap tayo, hindi yan mula sa Panginoon because when God bless us, He added no trouble to it. Okay? O, sabi sa verse 7, no, the wisdom we speak of is the mystery of God. His plan that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world began. But the rulers of this world have not understood it. They would not have crucified our glorious Lord. That is what the scriptures mean when they say, no eyes has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who loved Him. Ang tanong ngayon, mahal ba natin ang Panginoon? Kasi kung hindi natin mahal ang Panginoon, hindi natin ito portion. Ang makaka-access lang sa mga bagay na ito ay ang mga nagmamahal, yung genuine love of the Lord, yung God's love, yung pag-ibig sa Diyos na in despite of our situation, we are still on fire for the love of God. Hindi po tayo nagbabago na, okay, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon, medyo humina ang aking katawan o ang aking espiritu, kaya ang pag-ibig ko sa Diyos ay medyo hihina muna. Ay, hindi pwede ganon. Hindi ganon ang minimin ng Panginoon o ni Paul sa bagay na ito, di ba? Sabi niya, what God has prepared for those who love Him. Ang mga bagay na hinanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya ay hindi pa nakita ng mga natural na mata at hindi rin pa narinig ng mga pandinig na meron ang mundo. At hindi rin ma-imagine at maabot maisip na mga natural na pag-iisip na meron ang mundo o kahit nalabas sa mundo. Ang mga meron na inheritance, ang mga nagmamahal sa Diyos ay sa puso lang nakatago ng Diyos yan. Kaya mystery. Pero kung mahal natin ang Diyos, isisik natin, hahanapin natin lagi at lagi natin ma-access ang kung ano ang nasa puso ng Diyos. Kung alam natin mahalin ang Diyos sa perspektibo niya, hindi sa perspektibo ng tao. Kasi madrama ang mga tao. Kung minamahal ako, sana man lang tinatawagan ako sa bagay nito, sana man lang kinukumusta ko. Mga drama yan ng mga walang mandato. Pag puno ka, pag swallowed ka ng mandato ng Panginoon, kaiinisan mo yung mga bagay na yan na padrama-drama. Anong mga bagay niya? Yan ang mga magdiderail. Gawain niya ng flesh, gawain niya ng self-centered na tinatawag na Christian. Ang pag mga self-centered na Christian, hindi pa yan swallowed ng mandato. Pag swallowed ka na kasi ng mandate ng Panginoon, yung preoccupied ang iyong kaisipan, ang iyong puso na mga bagay na
pinagagawa ng Diyos sa'yo, yung kota natin sa building of His kingdom here on earth, ay parang hindi mo na yan bibigyan ng pansin. Iisip ka na ang oras mo ay mahalaga, bawat minuto, bawat oras ng buhay mo ay kailangan matapos ang kota na pinagagawa sa iyo ng Panginoon para i-build ang kanyang kaharian sa buhay natin and then sa buhay ng iba. Tama ba? Kaya ang mga drama, tanggalin natin ito. Bata pa naman po kasi ako, ilang taong ka na ba? 16, 15? It's not about the age, but it's about how you understand the mandate. Kaya nga kayo tinatawag na finishing generation o kaya Christ-like generation kasi mga bata pa kayo, naintindihan nyo na ang mandato. Tama ba? And praise God for that because you enroll yourself to this army, end-time army of God. Ang end-time army of the Lord ay hindi ito yung mga yuyupe sa kunting bagay lang na nakukuha ba natin? Pag yumuyupi tayo sa kunting bagay lang, hindi tayo army of God. Kasi na-imagine nyo, nakita nyo ba ang caliber ng mga army ng mga Israelita? Yung presenting mga Israelite. Kung makita nyo ang caliber, they are one of the most caliber soldier in the entire history of the world. Grabe ang intelligence, grabe ang dynamic, ang pagkakaisa nila kung paano sila train, kung paano train ang SEAL ng US. Mas hinigitan ng mga sundalo ng mga Israel. No wonder. Kasi makita mo ang mga kalaban nila ang sa paligid nilang bansa kung hindi sila mag-prepare. Kayo ngayon, itong ginagawa natin, preparation ito ng spirit nyo. Tama ba? Preparation to ng spirit. Hindi tayo magti-training on the day of battle. Kasi casualty tayo nun lahat. Kaya nga ngayon ang training. During the battle, hindi na pwede mag-train. War na yun eh. May nakakita na ba kayo na nung nagsagupaan ang Russia, anong bansa yun? Ukraine? Ukraine and what? Russia, yeah. Ukraine and Russia, nag-training ba sila? Okay, may gera ngayon. Let's do the training first. Wala. Gera na yun. Ibig sabihin, ang mga hinanda nilang mga pagte-train ay doon na yun na yung totoong laban. Kayo, end-time soldier. End-time generation. Ibig sabihin, Christ-like generation. End-time army of God's kingdom. Paniwalaan nyo lang itong pinag-uusapan natin. Just receive it and believe it. Because ito talagang mangyayari. Mayroon ng maliwanag na infrastructure. Sabihin natin, infrastructure. Ang kaharian ng Diyos, hindi naman pwedeng wala. Hindi naman pwede na sa ang liwanag sa kanyang salita di ba? Ang liwanag sa kanyang salita na the kingdom of this world will be swallowed by the kingdom of the Lord. So ano itong magsaswallowed? Siyempre, establish ang infrastructure. Kaya nga ang panggugobyerno ay we need to be under proper chain of authority. We need to observe honor, accurate honor and respect. We need to observe courtesy because that is the protocol. Protocol yan ng infrastructure sa karya ng Diyos. So kung itong binibuild ng Diyos sa iyo at sa akin, hindi natin ma-build, okay? Hindi natin ito ma-build. Paano na tayo? Ito lang ang solusyon eh. There's no other way to live right now but to become a part of this kingdom of the Lord. Pag hindi tayo naging bahagi at hindi tayo naging konektado dito sa kaharian ng Diyos na about to manifest, it's just a matter of time. Magmamanifest ang kingdom of the Lord. Literal, natural, tangible. Aren't you glad that you are a part of this? Pag hindi nyo dinisqualify ang sarili nyo. Kasi ang magdidisqualify sa mga hinanpik sana ni Lord na mga end-time army ay wala namang iba. Hindi naman si pastor, hindi naman ang pastor nyo. Sino ang nagdidisqualify? Kayo lang. Wala namang ibang magdidisqualify sa atin kundi tayo lang. Mga desisyon natin minali.
ang mga pinakinggan natin, nakinig tayo sa mga maling tao, nakinig tayo sa mga maling pananalita, sinunod natin ang kung ano ang mali, hindi yung absolute, hindi yung protocol, hindi yung panggogobyerno ng Diyos ang sinusunod. And we are disqualifying ourselves for this end-time army, for this Christ-like generation. And this must not be our portion. Amen? So, ang kingdom is about to be revealed. Ang kingdom is about to manifest. It's just a matter of time. Hindi na aabot ng 5 to 10 years, I believe. May manifestation na unti-unti ng kingdom ngayon. Nagiging very aware ba tayo na pinipili natin ang kapayapaan? If yes, that's kingdom. Pinipili ba natin ang magalak kaysa malungkot? That's kingdom. Pinipili ba natin ang mapayapa, maging mapayapa at maayos kaysa kagulumihanan at anxiousness? That's kingdom. Ang iba kasi nang iniisip ng karamihan ng perspektibo ng kingdom, mga buildings. Kingdom. No, it's a life. It's a life of Christ. It's the life of Christ. Kingdom is the government of Christ, of heaven, na binibuild natin sa buhay natin. Kaya maski gusto mo nang pumatol sa mga drama, pero pinipili mo ang kapayapaan at magala ka. That's kingdom. Yan ang pagbibuild ng kingdom, okay? So, tingnan natin dito sa verse ng 10. But it was to us that God revealed these things by His Spirit. So, sino ang magre-reveal sa'yo at sa akin? Ang mga sinabi na no eyes has seen, no ear has heard, and no mind has imagined. Sino ang magre-reveal? The Holy Spirit. Sabi niya, to those who love Him, it was going to be revealed by the Spirit, by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Wow. Galing, ano? Na-imagine nyo kung araw-araw nag-access kayo ng mga deep secret na Lord, yung mga mystery na nasa puso niya. Oy, di ba? Ang mga pattern ng mga darating na yung infrastructure ng domain at saka ng kingdom. If we are builders in the Spirit, we can access patterns and instruction and in strategy and what is that? Benchmark of what is about to be built in the domains. Yung mga architectural design ng magiging literal na implementation ng kanyang kaharian. At sabi niya, for His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Verse 11, no one can know a person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. So, ano ang dala-dala natin? Espiritu? God's Spirit, right? Do you believe this? Na ang iyong dala-dalang espiritu at ang dala-dala kong espiritu ay espiritu ng Diyos. Tama ba? Kung dala-dala natin ang espiritu ng Diyos, anong makaka-access sa mga kaisipan ng Diyos? Ang espiritu ng Diyos. Nadala-dala natin, di ba? Verse 12, and we have received God's Spirit, not the world's spirit. Yeah. Hindi worldliness ang dala-dala mo, hindi worldliness ang dala-dala ko, kaya alam mo at alam natin kung meron ng nag-work na worldliness sa atin kasi alam natin hindi yan ang naturalisa natin. Diba? Pag medyo nasunod-sunuran ka ng gusto mo na lang laging outing, magtanong ka na bakit gusto ko na, nag-i-enjoy na ako masyado sa ka-outing, wala nang time sa pag-access ng what is in the heart of God. Yan ay pagiging lovers of pleasure na. Oh, kung puro na lang sarili ang naiisip, ay akin to, ako yan, para sa akin yan, para sa future ko yan, si Mr. ko and Miss ko. Oh, I, me, myself. Hindi naman I, me, Marcos, kundi the I, the me, the myself. It's very dangerous. Kill that operational dynamic of the self. Dahil yan ang magiging platform ng Diablo. Okay? So we have received God's Spirit. We all have this God's Spirit. Amen? Lahat ba tayo may Espiritu ng Diyos? Kung lahat tayo may Espiritu ng Diyos, we can know the wonderful things God has freely given unto us.
we can access, we can understand, we can see it, we can feel it. Yes. Okay? Because we have this God Spirit. Ang nagpapahayag lamang ng mga sikreto na nasa puso ng Diyos ay ang kanyang Espiritu. Therefore, yan na Espiritu ng Diyos ay nandito sa atin, dala-dala natin. Also, kaya mayroon tayo ng kapangyarihan na mag-access ng mga nasa puso ng Diyos. Is this clear to us? Yes. Verse 13, when we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths. But people who are not spiritual, ang mga karnal ito, ang mga palasimba na hindi nagbabago. Laman ng simbahan, pero yung ugaling niya 2 years ago, siya pa rin, walang pinagbago. Oh? Paglaman tayo lagi ng simbahan na hindi tayo familiar, accurate ang connection natin, linggo-linggo may pagbabago. Linggo-linggo may araw-araw may pag-expand ng capacity. Araw-araw at linggo-linggo may pagbabago ng perspective. Paano ko malaman that I am pacing with the Holy Spirit on a daily basis? Because I am adjusting, I am realigning myself to the absolute, to the Word of God. I am refocusing. Ito ang focus ko, pero nag-move up na ulit ang Holy Spirit. I need to come up and refocus myself for the future. Dapat ginagawa natin ito intentionally, deliberately, hindi yung wala lang. Mas grabe ang pagod mo na sa mga lesson mo, mga requirements mo, hindi mo ini-involve ang Diyos, kaya pagod na pagod ka. Sa mga estudyante, kaya alam nyo ba, pagod na pagod kayo sa mga requirements na meron kayo kasi you are not involving God. You are removing God factor sa mga homework nyo. Samantalang, God is concerned about that. He is concerned about your study. He is concerned about your requirements because it involves you. So, bakit hindi natin ang equation natin ng buhay natin, wag mag-remove si Lord. Maraming individual, ang grabe ang kapaguran at kagulumihanan ngayon kasi they remove God from the equation of their life. But now, in your life, no more. Amen? Put God back to the equation of life. Involve Him in your job, in your business, in your study, in your learning. Everything. Alam nyo ba na ako nga dito sa bahay, ako kasi may division of labor kami dito. Kung hindi kasi mapapagod ang isa lang, kawawa. So, ito ang practice ng pag-synergy sa kingdom. So, mayroon kami ng division of labor. Halimbawa, ako sa garden, sa mga halaman, I involve God. Ibig sabihin, kasi kung wala si Lord, I don't have grace para ayusin ko ang mga halaman namin, kuskusan ng mga masitira, tanggalin ng mga dahon na nabubulok na, yung mga yellow sa halaman, ikakat ko yun. Sa tingin nyo ba, ang oras na pag hindi mo in-involve si Lord, i-enjoy mo yon? Hindi. Kaya maraming nagtatrabaho na pagod because they are not entrusting their lives unto God. Ibig sabihin, tinatanggal si Lord sa equation. But now that we understand this, can we put God in our lives, in our job? Ibig sabihin, kasama ang Diyos. First, God, put God first. And then, your job in God, your learning in God, your work in God, and your studies with God. Can we do that? Involve God in every aspect of our lives. Para yung God consciousness natin, matrabaho natin, malakaran na natin. Hindi yung conscious lang tayo kay Lord pag may Zoom, pag nasa church, pag nasa school na, tanggal na si Lord, hubarin ko na muna si Lord, dito na muna ako sa study. Hindi natin alam na ang makakatulong sa atin to finish that course is God and His grace. Ngayon, idagdag ang Diyos sa buhay natin, araw-araw. Yes. Okay? Kaya sana tayo, verse 14. But people who are not spiritual, ito yung mga karnal, can't receive these truths from God's Spirit.
Kasi ang mga karnal, wala yung espiritu ng Diyos. Ang nagpapalago lang sa bawat isa sa atin ay salita ng Diyos at espiritu ng Diyos. Kaya siya carnal kasi hindi siya baptized ng banal na espiritu, hindi siya full of the Holy Spirit. Kasi ang mga Kristiyano na full of the Holy Spirit, imposibleng hindi lalago. Ang mga Kristiyano uh, na full of the word dimension and the spirit dimension, imposibleng hindi lumago, imposibleng hindi magbago, imposibleng hindi mag-adjust or realign or readjust. Kaya yan hindi nagbabago, carnal pa rin, 10 years na nakilala ang Diyos, carnal pa rin, puro selfish pa rin kasi wala yan ang espiritu ng Diyos. Ang liwanag dito sa binabasa natin, 1 Corinthians chapter 2. Tama ba? So, verse 14 na tayo. But people who are not spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Amen? Verse 15, those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. Hallelujah. Yes. Now, possess the mind of Christ. Amen? Yeah. We possess the mind of Christ. Now that we understood that we possess the mind of Christ, can we operate in the mind of Christ? Yes. Tinuro na baga natin ito, pinag-usapan na natin ito, that the mind of Christ is humble, the mind of Christ, the perspective of the mind of Christ is about future, it's about eternity, it's about generation, it's about nations, not about self. Kaya pinoform, sinishape ang self para matuto makipag-synergy, makipag-collaborate, makipag-isa sa binibuild niyang Christ sa maraming individual na may dimension ni Christ. Yun ang isa sa mga purpose. Tama ba? So, ang ating pinag-uusapan, natandaan ba natin yung conflict? Natandaan ba natin yon? Conflicts that can distract or potential conflict or possible conflict that can derail us in fulfilling our mandate or assignment. Natapos na ba natin ito? Yung number 1 ay mentality ba? Number 1, mental paradigm, thinking paradigm. Number 2, values, core values or belief system. Natapos na natin. Next, work ethics. Natapos na. Hanggang 4. O spirit dynamics. In what spirit we are operating in. Tama ba? So, ito ay mga potential conflicts or potential distraction or potential things na makakapag-derail sa atin para hindi ma-fulfill ang mandate ng iyong generation, okay? Ano ang mandato ng inyong generation? Ang generation natin, every domain, every generation in our nation, every nation, okay? Nakuha ba? Invade domains, influence generation, impact nation. Yan yung mandato. Kingdom mandate ang tawag niyan. So, ang kingdom mandate sa atin ay every domains. So, ito ay mga potential distraction. Pag hindi maayos, pag ang thinking paradigm natin hindi renewed, hindi trained, ay isasabotahin tayo. Dahil dadaling ka lagi ng thought mo doon sa self. Kawawa naman ako, sumama ang pakiramdam ko, walang nagbisita sa akin. Kawawa naman ako, self. Ang self is very dangerous pag hindi natin na-train ang ating kaisipan. Carnal nag-operate, hindi tayo nag-ooperate sa mind of Christ. Yan ay pinag-usapan na natin nung nakaraan, di ba? Ang kahit na anong strength or strong ng yung spirit man, kung ang mind hindi na train, hindi na renewed, yan pa rin ay sabotahe ka pa rin. Hindi pa rin tayo mature. Carnal pa rin. Yes, strong ang spirit, pero ang isipan hindi na train, bunjing. Maraming bunjing, maraming bonsai sa church. Ang tatagal na sa Kristyanismo, ang tatagal na born again. Pero dahil sa hindi deliberate na nire-renew ang kaisipan,
Hindi deliberate na tinitrain, retrain ang kaisipan. Kaya bunjing siya, bonsai, bansot, in other words. Okay? Parang kagaya ko lang na sabi ko nga, no, Lord, ayaw ko po ng mababa na nga ako physically, gusto ko naman tumangkad sa espiritu. 'Di ba? Trabahuin natin ang pagtangkad sa espiritu. Every time na magkikita kami ni Papa Lo, o kaya magsi-say goodbye na pag naghiwalay na kami kasi sa Malaysia kami noon dati ang meeting place namin. Sasabihin niya, di magbeso-beso, sasabihin niya, grow taller. Tapos sasabihin niya, alam mo na yan, hindi yan ang sinasabi ko, hindi physical. Yes, Papa Lo. Alam, grow taller in the Lord. In other words, the stature of Christ kailangan palaguin ko. Hindi ko yun makakalimutan. Parang nagre-resonate yun lagi sa... Kaya pag may situation ako, I need to make this situation a platform for me to grow taller in Christ. Kaya every situation is a platform. Every situation is an opportunity for me to grow and to realign and to readjust to what Christ is about to do in me and through me. Ganon ang ating dapat perspective. Yeah? Values o belief system. Isa sa mga makakasabotahe sa atin pag hindi tama ang belief system. Pag sinabing belief system, what is the most important to you? Yan ang belief system. Halimbawa, may nagkayayaan. Diyan makikita kung anong mahalaga sa'yo. Ano yung pinaka-priority mo dyan? Labahan mo ba? O makikipag-jamming ka? O tatrabahoin mo kung anong project mo? Makikita mo ang belief system sa lifestyle. Okay? Makikita mo dyan. Kaya kung ang lifestyle mo ay ML, LM. Ano ba yan? ML, LM man yan, ML man yan. Basta kung ang lifestyle mo ay ganyan, 4 hours sa harap, hawak ang gadget sa pag-game, sa pagbababad sa social media, yan ang belief system. Nakukuha ba natin? Kung mayroon tayo ng deliberate na fine-tuning, quiet time, readjustment, and realigning of our mind, will, and emotion to God. Yung panahon mo para sa Panginoon because that's your belief system. Ang belief system natin dapat ay the absolute. God's government. God's word. Yan ang pinaka-safe na belief system. Potential work ethics. Potential distraction. Ang work ethics, pag hindi tayo maayos, honorable, ang work ethics, kakamuhian tayo ng isang kumpanya. Kung ang mga worldly company, itong mga company na natural, ayaw ng mga ganitong klaseng individual na mali ang work ethics, how much more the kingdom? Di ba? Ang kingdom of the Lord ay nagre-require ng intelligent workforce. In other words, honorable workforce. And dapat kayo yun. Na mga honorable workforce, punctual. Kaya nga, di ba, sa Zoom training natin, punctual. Pag lagi kayo late, ang work ethics, saan kayo training? Di ba? Pag walang courtesy, mag-a-absent. Halimbawa, nagtatrabaho na kayo, wala lang. At pag kinonfront ay Joseph, tingnan, excuse me, may nangangamoy, baka nakalimutan ni tita. Pag kinonfront kayo ay makikita nyo na kayo pa ang matapang, hindi yung tamang work ethic. So ito yung mga itatama. Tama? Pero hindi ko naman sinabi na kayo ito. I believe naman, I really trust you. And I really trust the word of God in the Spirit of the Lord that is really working inside of us and through us. Tama ba? Kaya mahalaga na meron tayo nitong mga pinag-uusapan na bagay na ito. Kasi huwag tayong maging religious. Huwag tayong maging religious na ang work ethic natin sa simbahan ay okay. Sa labas, kasi hindi naman simbahan, hindi tayo maging okay. O kaya, baliktad, sa labas ang galing-galing natin, makipag-usap, honorable tayo pa, hindi nalilate, laging on time, pero sa church, laging late,
anong klaseng pamumuhay? Dublikara. Pag sinabing dublikara, plastic, mayroon ng hindi totoo, fake. Alin dyan ang totoo? We are living in lies pag ganun siya. Now, nakwento ko na ba sa inyo yung kakilala naming pastor na na-terminate dahil nagko-quiet time sa opisina niya? Nakwento ko na ba sa inyo? Nahuli siya ng pinaka-boss niya na every time na papasok siya, hindi muna siya magtatrabaho kasi magko-quiet time muna siya, doon siya nagbabasa ng Bible. At nung tinerminate siya, kasi winarningan na siya for many times, tinerminate siya, nagsabi siya sa amin, Pastor, ano po kaya, grabe na naman itong boss ko. Ay, bakit ano po ang naging problema? Kwento niya, sabi ko, ay kahit ako po ang boss mo, titerminate po talaga kita sa ginagawa nyo. Dahil hindi po yun makatarungan na ginagawa nyo. Yun po ay kawalan ng work ethics, kawalan ng standard sa pamumuhay. At pastor yun. Oh, diba? Hindi nyo yung dapat gawin. Tama ba? Yan ay mga potential. Kaya ayusin, mental, core values, belief system, at yun, the most important in us, yung ikaw. Lifestyle yun kasi. Work ethics. Now, yung spirit dynamic, number 4. Anong klaseng espiritu ang nag-operate sa atin? Holy Spirit ba? Demonic spirit? Dalawa lang naman. Holy Spirit o demonic spirit? Walang iba. Walang ibang pagpipilian. Kung worldly spirit, demonic pa rin yun. Tama ba? Titingnan natin, anong klaseng espiritu ang nag-ooperate sa akin? Holy Spirit o demonic spirit? Anong klase, anong platform, anong agent ang aking ina-accommodate sa buhay ko? Holy Spirit o demonic spirit? Dagdagan pa ng self, dagdagan pa ng flesh, talagang in-empower mo ang demon. Pag ganon. Pag may situation tayo, nag-operate tayo sa self, nag-operate tayo sa flesh, talagang in-empower ang demon na nandiyan na pala sa atin. Do not. Gutumin natin ang diablo. Can we put him in a right place sa buhay natin? Every time we operate in flesh, work of the flesh, every time we operate in self, we are empowering demons. Kung may karga-karga tayong mga demonyo, hindi lang natin alam, ang in-empower natin lagi ang diablo, ang impyerno sa buhay natin. Can we shut this down? Yes. Now, Yes. every worldliness, materialism, lahat yun, lovers of pleasure, lovers of self, lovers of money, yung mammon. Kailangan ni-shut down ito. Ano ko po ma-shut down, ma-overcome ang spirit of poverty and mammon? Kasi nandoon po ako ngayon. Be accurate in your honor. Kasi poverty is a spirit. Be accurate in your honor. Yung tithes is your honor. Hanggat hindi kayo nagiging accurate ng pag-observe nyo ng honor, may problema. Ang spirit of poverty, yung mammon, malalamon kayo. Sa pangalan pa lang, nang lalamon yan. Mammon ay nang lalamon. I hate it. Kinamuhian ko ang spirit of mammon. Kinamuhian ko ang spirit of poverty. Sabi ko, nung ma-realize ko, nung naunawaan ko that poverty is a spirit, is a demon, kinamuhian ko yan. Kaya hindi na yan dapat habulin. Yung spirit of mammon and spirit of poverty, hindi niya dapat habulin ang next generation ko because sa pangalan ng Panginoong Jesus, we overcome that mammon. Nakuha ba natin? It's really a strong battle, but when we understand this kind of thing, this kind of word of the Lord, ang panggugobyerno ng Diyos, ay hindi ka dapat matakot kung wala kang pera kasi money is just a tool. Kaya katakot kasi hindi ka accurate sa honor. Pagbabalik ng ikapo. Yan. Sabi nga natin, honor is values. Ang tithes, hindi yan values. Ang pagta-tithes is just a result of your honor. Kaya kung hindi accurate ang honor natin, may problema ka sa pagta-tithes. At pag may problema ka sa pagta-tithes, ang isosolve, ang cause niyan ay ang pag-honor sa Lord na tama. Nakuha po ba natin?
Kayo, mga next generation, i-practice nyo to, maging accurate kayo nito kasi hindi nyo kung ang mga parents nyo, kung ang mga parents, makinig kayo sa akin. Kung ang mga magulang nyo ay hindi pa ito na-overcome, at least sa generation nyo, i-overcome nyo to. Kasi ang mga magulang na hindi nag-overcome ng spirit of poverty, hindi naging accurate sa honor, bakit nawala? Nandyan pa? Meron ng... Okay, sana tayo. Ang mga magulang na hindi na-overcome ito, at ang mga magulang na hindi accurate ang pag-o-honor sa Panginoon, yang klaseng demonyo na yan, yang espiritu na yan, yan ang hahabol sa inyo. Kaya God forbid, sa generation nyo, i-overcome nyo ito. Unawain nyo ito, maging accurate kayo sa honor. Maging accurate kayo sa honor. At hindi nyo katakutan kung bakit kayo matatakot na mawalan. Kaya kayo natatakot mawalan kasi hindi nga accurate ang honor. Kasi hindi ako natatakot mawalan dahil sa biyaya ng Diyos. Me and Pastor Jerry ay pinapractice namin ng accurate honor. Kaya the devourer cannot attack us. Ang pangako ni Lord, I will rebuke the devourer. Pag accurate ang honor natin, si Lord ang nagre-rebuke ng devourer. 'Di ba? Kaya hirap na hirap sa finances ang karamihang Kristiyano kasi hindi ito finix, hindi ito inayos. Na pagbabalik ng honor sa Panginoon. Hindi kailangan ni Lord ang tithes natin, yung financial, yung tithes natin. Ang kailangan ni Lord, honor. Hindi yun sa dami o sa konti. Hindi yun sa dami o konti ng binibigay natin sa Panginoon. Hindi. Maanliwanag, kahit na 100 pesos yan, kahit na 50 pesos yan, kung may honor, kasama dyan ang honor, ang laki-laking halaga niyan sa harapan ng Diyos. Pero kahit na 2 million yan, pero yan ay sobra at walang pag-honor, yan lang ay pagmamalaki at pagyayabang, walang halaga yan sa harapan ng Diyos. Naintindihan nito. Kaya ako sinasabi ito sa inyo kasi your battle is not complete. Your victory is not complete pag hindi nyo ito na-overcome. Kung ang parents nyo ay hindi ito na-overcome, itong klaseng demonyo ang hahabol sa next generation. Nung naintindihan ko to, sabi ko, kailangan ma-overcome ito once and for all because my generation shall be protected by the grace of God because we understood about this. Ang pag-o-honor, don't you know that offering is a war, is a declaration of war? Sabi ni Dr. Tondi Bakari, it's because God and Mammon. Kinumpara yan sa Luke. Sabi ni Lord, do not worry. Kinumand niya tayo, do not worry. Kaya maraming nag-worry na Kristiyano. Alam niyo ba, kaya maraming nag-worry na Kristiyano kasi hindi accurate ang honor. Pero pag accurate ang honor natin, God is there. God is there on time sa mga pangangailangan natin. At huwag tayong, pag tinest ang honor natin, pag tinest ang ating pagbibigay ng Panginoon, huwag niyong panghinayangan because God pays well. Nandun ang pag-honor. Sa Kanya ito lahat eh. Ang honor kasi it's a public, it's your declaration in heaven and on earth that God is the source of everything. Every time we give our honor unto God, every time we give back our tithe and offering. Kami ni Pastor Jerry kasi we practice tithe and offering. When we give our tithe and offering unto God, it is a declaration in heaven, in the dimension of heaven, and in the earth, that we are recognizing that God is the only source of everything. Nakukuha ba ito? I-settle nyo to. Sino ba ang mga may nagdinegosyo na sa inyo? May mga nagdinegosyo na sa inyo. I-settle nyo to. Ang pagta-tithes, pagbabalik ng tithes sa church. O kung kayo ay mga son sa sa inyong setman, sons in the house, sa inyong setman ang pagbabalik ng
tithe sa church at sa storehouse ng Panginoon. Ang mga sons in the house sa setman ay mag-tithes. Nakukuha ba natin ito? Ay, nako, hindi nyo lang alam kung paano ang paggagawa ng Panginoon ng bagay na ito. And then, pag dinala ni Lord next level, yung first fruit, we practice first fruit. Hindi, kay Lord yun lahat eh. Bakit natin yung withhold? Diba? At ang money is just a tool for us to finish our mandate strong. Isn't it is a privilege na pinapadaan sa atin ni Lord ang resources, ang financial resources? Diba? Pinapadaan sa mga kamay natin, ibig sabihin pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Sabi ni Dr. Tondi Bakari, what you have in your account is not yours, but it is a test. How good steward are you of the resources that comes from heaven? Yung kung anong meron tayo sa ating mga kamay at kung anong meron ka sa iyong bank account ay hindi yan ay pera mo talaga, di ba? Ipinadaan lang sa atin ni Lord at yan ay test. Pagsubok o examination ni Lord sa atin kung paano tayo maging good steward at mag-manage at mag-multiply ng mga pinagkakatiwala niyang resources para i-build ang kingdom, ang kanyang kaharian. Ganyan tayo. Kaya ang integrity pagdating dito, bakit ko to in-emphasis? Kasi magkakaroon kayo ng pamilya, magkakaroon kayo ng trabaho, magkakaroon kayo ng mga negosyo. Tama ba? Kakaroon kayo ng mga negosyo, pamilya. Kung ang iba dyan may pamilya na, kung nandito sila Chris and Sarah and Richard and Claire, kung nandito and Drew and Kay, may mga pamilya, tiyakin nyo na ma-overcome nyo itong mamon na ito. Kasi it's a demon. Demonyo yan. Yung nagrara ng sistema is mamon. Pag nag-worry ka ng tungkol sa pera, it's a mamon thing. Pag nag-alala ka ng tungkol sa pera, mamon yan, diablo yan. Bakit ka mag-aalala when you are in the kingdom of God? Sila Prince, sila MBS. MBS is Muhammad bin Salman, yung Prince ng Saudi Arabia. I don't know, nag-worry sila ng kakainin nila, ng pambili nila ng bag o pambili nilang sapatos. They're in the kingdom. Ganon din ang mga princes and princesses dyan sa kingdom of Bahrain, sa United Kingdom. Eh tayo, kingdom of the Lord. Ang kinabibilangan natin. Pag nag-worry tayo, ibig sabihin may problema, hindi si Lord ang may problema, kundi tayo ang may problema. Sa dynamic at the way we operate our lives ang may problema. Can we fix this right now? Kasi mahirap madala ito at mahirap kung may mga anak na, malalaki na mga anak, hindi pa ito na-overcome ng magulang, the same, itong demons nito, itong hahabol sa mga anak na hindi na-overcome ng mga parents. Nakukuha ba? Halimbawa ako magulang. Hindi halimbawa, magulang na talaga ako eh. Biologically. I'm a parents of 3 children. Anumang demonyo ang hindi ko ma-overcome by God's grace. Ang demonyo na yan. Halimbawa, espiritu ng pagkainggit. O para maliwanag. Halimbawa, espiritu ng pagkainggit o insecurity. Hindi ko na-overcome. Hanggang ngayon, insecure pa rin ako, may pagkainggit pa rin ako. Halimbawa lang, okay? Pero wala na ako dun sa biyaya ng Panginoon, di ba? Kasi kung makukontamin ako kayo, pag meron pa ako nun. Pero halimbawa, may pagkainggit at insecure ako na hindi ko na-overcome. Yang demonyong insecurity at yang demonyong pagkainggit, yan ang hahabol sa mga anak ko. Yan ang demonyo na titira rin sa kanila. Kung hindi sila aware. Kaya magko-compare rin sila. Inggit din, lalo ngayon sa generation yung sa social media, compare din ang mga sarili. At ang inggit kasi na isang individual, deceived. Ang tingin niya sa sarili niya, ang ganda-ganda niya. Ang galing-galing niya, ang yaman-yaman niya. Ganun namang sigitira. Hindi, ayaw pasapaw, ayaw magpasapaw. Ayaw malamangan. Di ba, demonyo? Demonyong demonyo, bakit
embrace ito. Isukan yung espiritong ito. Kamuhian nyo. Yes. Kamuhian nyo. Kung mayroon ng magulang na hindi naka-overcome nito, at least sa generation nyo, kamuhian nyo itong espiritu na ito. Dahil galing yan ng impyerno. O ganun din ang mamon. Halimbawa, sa akin, sa generation namin ni Pastor Jerry, hindi namin na-overcome itong pag-honor. Unur-unuran lang pala kami. Diba? Nakahiya. Unur-unuran. Itong demonyong espiritu na ito na fake ang honor, ganun din ang hahabol sa mga anak namin. And I hate it. I completely hate this kind of demonic spirit. Spirit of poverty, yung mammon, yung dishonorable perspective and lifestyle. I hate it. Kinamuhian ko yan. Kaya, pagkaharap ako niyan, alam ang posisyon niya kung saan siya lulugar. Pagharap tayo dapat. Nakuha po ba natin? Huwag tayo maging fake. Tama? Kasi ang Panginoong Hesus, sinimplify ang mga bagay na ito. Ginawa lang complex ng mga individual na mga naging religious. Nandito tayo sa number 4. I hope I did not make you bored. Okay? So, can we, pwede pa ba tayo? Pwede pa ba tayo? Okay. So, number 5 na tayo. Tama ba? Chain of command. Pag sa pag accurate ang honor natin, ang chain of command ino-observe natin. Wala tayong problema doon. Nakuha. So, dito sa chain of command, ito ay mga potential na makaka-distract o makakasabotahe sa atin pag hindi ito accurately observed. Halimbawa, sa case namin, si Mama lang aming setman above us o siya ang pastor namin, siya ang spiritual parent namin. Ngayon, pag meron siya ng mga, si Mama lang, hindi yan nagkukuman, hindi yan nagre-require. Pero pag konektado ka sa puso niya, alam mo kung ano ang ibig niyang sabihin. Pag konektado ka, tama, sa setman natin, sa pastor natin, alam mo kung ano ang nasa puso niya. Kumonekta ka sa puso. Kumonekta ka sa puso niya. Kaya, hindi, halimbawa, in our case, si Pastora Rina Joyce, hindi lamang yan mag-demand sa amin. I can sense, kumukonekta ako sa puso niya. Ano ba ang nasa puso ni Mama La tungkol sa bagay na ito? Yun ang tinitingnan ko. Pero pag halimbawa may siyang sinabi sa mga pastor na ganito, at sinusunod namin, pero pag magkukortisi kami, nagkukortisi, we do not want to violate this because we are going to contaminate you pag violated namin ang proper chain of authority. And we don't have authority at all. Diba? We can only invoke authority if we are under proper chain of authority. Tama ba? Pero pag hindi tayo honor-honoran lang, fake, sa spirit dimension, walang authority. You cannot say to the devil, leave in Jesus' name. Kasi wala tayong authority. Kaya pagpasakupan natin to, everybody, every one of us, must connect and must observe this accurately, proper chain of authority. Sino ba ang pastor nyo? Kumonekta ng tama, i-honor ang posisyon na meron ng pastor nyo dahil ang divine order hindi ni Lord i-violate. Halimbawa, ganito. Meron nang binaba sa church, sa pulpit, ang inyong setman. Maliwanag na binaba ang mga protocol. Tapos, meron ka nang narinig. Sabi mo, narinig ko sa Holy Spirit. Ang sinunod mo yung narinig mo sa Holy Spirit kasi tinunod ko. Sa tingin nyo ba, Holy Spirit yung nanangusap sa inyo? Tanungin mo na kung Holy Spirit ngayon kasi hindi ng Holy Spirit iba-violate ang authority at posisyon ng setman. Tama ba? Hindi pwede halimbawa sa loob ng tahanan. Sabi ni tatay, mga anak, sabi ni papa, ni mama, mga anak, wag mo nang manliligaw o magpapaligaw. Sabi ni tatay. Tapos pupunta kay tatay, narinig ko na po sa Holy Spirit, sabi na ng Holy Spirit, magpaligaw na daw ako. Hindi ba violate ng Holy Spirit ang binaba ni tatay na panggugobyerno? Kasi si tatay kapartner ng Holy Spirit. Tama ba?
Yung ganito, narinig ko po kasi ganito. So, ang generation nyo, kailangan matuto magpasakop sa panggugobyerno ng harian. Ang panggugobyerno ng harian, pag ang tatay nyo ay godly, sabi ni, children, obey your parents in the Lord. Pag ang tatay nyo ay godly, man of stature, o mga tatay, kasi ang tatay ay yun ang nasa kanyang headship. Tama ba? Leadership is both husband and wife, tatay at nanay, pero yung headship nasa tatay. Pag ang tatay nyo ay godly at may binaba siya, tanggapin mo na tinig yun ng Diyos. Tinig yun ng Diyos. Hindi mo sinabi na, huwag mong sasabihin na, ay may narinig akong iba, kaya yun na lang susundin ko. Ang sinabi ng tatay ko parang hindi naman yung boses ng Holy Spirit. Tanggalin nyo yan, nakaisipan na yan, okay? Matuto kayo na pag ano ang binaba ng tatay at nanay sa tahanan, ayun ang kailangan sundin, maliban na lang pinapagawa kayo ng kasalanan. Maliban na lang pinasabotahe ang glorious destiny nyo at future nyo. Yun ang kailangan talagang stand your ground, your conviction, your belief system that is godly. Doon tayo tatayo. Am I clear to you with this? Yes. Kailangan ito tayuan ng generation nyo. Kasi maraming gulong-gulo nito na narinig kay Lord. Pero ang tatay na godly, na nagpapaka-accurate na tatay, na papa o na daddy, ay hindi pinakinggan. Sa tingin nyo ba, mas babakapan kayo ni Lord sa narinig nyo kaysa sa setman sa house? Diba? So, pwede ba natin itong itama? Okay. Eh, paano po pag ang tatay ko ay hindi nag-church? Tapos may binababa. Kapag tingnan mo kung ang binababa niya ay in the context of divine principle, godly principle, why not? Diba? Pero paglabas sa salita ng Diyos, against your conviction, wala sa panggugobyerno ng Diyos, ay hindi mo yun dapat susundin. Maliwanag ba ito? Yes. Maliwanag ba ito? Ang context ay in the Lord. So, chain of command. Kailangan, nandito tayo nakapaloob sa chain of authority. Paano ko po malalaman that I am under a proper chain of authority, divine order of God? Pag sa church, ang binababa sa church ay accurate natin ino-observe. Ano bang binababa sa church na mga protocol? Yung punctuality. Kung yung punctuality ay hindi masunod-sunod, hindi ka na sa proper chain of authority. Kung ang sa silent ng cellphone sa church kasi para hindi makadisturbo ay hindi mo masunod-sunod, wala ka sa proper chain of authority. Nakukuha ba natin ito? Simple. Pag ang dress code, nag-church ka pa rin naka-short, eh wala ka sa proper chain of authority. In fact, you are in rebellion. O, itama ito. Itama. Ano ba ang mga binababang protocol, panggugobyerno sa loob ng iglesia natin? Kasi may kultura bawat church. Tama ba? May kultura. Kailangan godly culture, kingdom culture, righteousness, holiness, peace, joy in the Holy Ghost. That must be the culture of the church who are accurately connected to the God of heaven through Christ. So, pag ito mga hindi ito na-observe, wala ka sa proper chain of authority. You cannot, wala kang covering. Ang mga may covering lang ay ang nandoon sa proper chain of authority. Tama? So, do not allow yourself to be uncovered. Kailangan always be under covering. Amen? Observe proper chain of authority. Because it can potentially destroy our lives pag hindi tayo nasa proper chain of authority. Amen ba? Yes. So pag halimbawa may binaba sa amin si Pastora Rina Joyce, yan ay kailangan sundin. Kasi kami ang makikinabang unang-una. Hindi naman siya. As we honor the proper chain of authority, ang makikinabang yung mga nag-honor doon, nag-observe ng tama. Okay? So do not allow any opportunity to attack you because you are outside from this proper chain of authority. Yung covering sa pamilya, ang covering ni tatay sa buhay mo, wag mong baka marami pa sa inyo ang nagiging familiar sa salita ng father.
Salita ni daddy, salita ni tatay, salita ni mama. Okay? Dapat hindi ganon. Because when we honor God's kingdom, when we pray, thy kingdom come, thy will be done on earth, we must respect the chain of command, or else we should not be able to pray this. Because we are not under God's government. Ang mga nasa proper chain of authority, ang mga nag-observe ng proper chain of authority, yun lang ang mga nasa panggugobyerno ng Diyos. Kahit simba ka ng simba, kung wala ka ditong pag-honor sa proper chain of authority, hindi ka nasa panggugobyerno ng Diyos. Wala ka sa kingdom. Amen? Next, number 6, purpose. Pag hindi maliwanag ang purpose natin, masasabotahe tayo. We cannot be doing the same thing with a different purpose. So, kailangan may purpose tayo. If I go somewhere, if I do things in other places, it should be about my purpose. Dapat ang purpose ni Lord lagi. Halimbawa, we were privileged to be invited to minister sa couples. Purpose ni Lord to build their spirit man, to build the Christ in their lives. Tama? Yun lagi. Ma-minister sa youth, dapat purpose. Purpose-driven. Hindi tayo gagawa ng sarili nating purpose. Amen ba? Do not go to the world without purpose, or else the world will give you another purpose outside from God. And this would be very dangerous. We cannot build the church or God's kingdom for wrong reasons, hoping it would be right. Nakala lang natin, kasi ang mga perspective ng tao, pilit gumawa ng sarili nilang mga purpose. A purpose adjusts and aligns all our operational dynamics. So if our purpose is set on course, the way you would do things will change. If our purpose is wrong, then we begin to scheme, and this is one of the reasons that things go wrong in us and with us. Kaya pag namamali ang purpose natin, because our dynamic, operational dynamic natin are wrong already. Okay, next. Mayroon pa tayong oras. Number 7, doctrine. May mga false doctrine, may mga wrong doctrine. Ano ba ang doctrine? Because doctrine is another area of conflict or potential na can potentially damage or dislodge us not to fulfill our mandate. Pag sinabing doctrine, it is our belief system that we hold as absolutes. In other words, what we hold as God saying to us. What we hold as God saying to us. Okay? Kailangan alam natin, doctrine, pag sinabing doctrine, it's the absolute. It is our belief system supposedly and must be our belief system. Halimbawa, ang absolute at belief system natin, kayo na mga finishing generation, huwag mag-entertain ng mga manliligaw na unbeliever. Kultura yan ng Golden Harvest. At hindi nagpapaligaw. Hindi mag-entertain. Kahit na believer yan, kung walang narinig kayo at narinig ang tatay nyo na siya ang mapapangasawa nyo, huwag nyong entertainin. Halimbawa, yan ang kultura ng GH. At dapat yan ang maging belief system natin. Pero kung sinuway mo yon, marami ka nang binayulate, proper chain of authority, hindi ka nag-honor, walang absolute na anong absolute? Rebellion pa lang na doctrine mo? Yun pala ang absolute mo, yung rebellion. Kasi ang liwaliwanag na. So, i-establish natin ito sa mga kadalagahan, mga kabinataan. Pag wala kayong narinig sa Lord at ang inyong tatay o ang inyong pastor na siya ang mapapangasawa nyo, ay wag nyong i-entertainin ng todo-todo.
ipasakop nyo at sa ilalim nyo ang inyong mga emosyon sa panggugobyerno ng Diyos. Kasi mahirap na sa dispensation, sa kapanahonan na meron tayo ngayon, iba na ang dynamic ng pag-aasawahan, hindi na kagaya nung panahon namin. Maliban na lang kung mag-decide kayo na hindi na, like Pastora Naomi. She is enjoying the single blessedness. Oo. Yes. It's a choice. Di ba, Pastora Naomi? It's a choice. Opo, opo. Di ba? Kaya iba ng dynamic ngayon ang pagpapasakupan nyo pagdating sa pag-aasawan. Kaya matuto kayong makinig sa mga people above you na concern sa future nyo dahil pag ang emotion nyo, ang hindi nyo naipasakop sa panggogobyerno at salita ng Diyos, may problema kayo. Hindi kami. Pero kasi magiging damay eh. Pag magulang ka, hindi pwedeng hindi madamay. Pag ang anak mo nagsuway sa iyong panggugobyerno sa tahanan, damay lagi. Akala mo nanay mo lang nadamay mo, tatay, mga kapatid. Pati na henerasyon mo nadamay. And I hate that kind of perspective sa generation nyo. This must not be your portion. Amen? Kailangan magpasakop kayo. Huwag kayong tutulan sa mga laman ng simbahan pero hindi niyakap ang kultura ng simbahan. Mga unbeliever pa rin ang pinakasalan ay anong klaseng mentalidad. Kasi natural ang kaisipan, natural ang perspektibo, sinira ang glorious destiny, divine destiny. Sinabotahin nila ang kanilang future. Hindi naman ang nagsabotay ang pastor o kaya ang Diyos. No, kayo at kayo lang ang magsasabotahe. Kailangan meron tayong predetermined decision sa bagay na ito. Can we have this? Predetermined decision na anuman mangyari, Panginoon, ang emosyon ko, pinapasakop ko po sa inyong. Ako nga noon, mayroon ako ng masugid na manliligaw. Na emosyon ako, pero pinasakop ko ang emosyon ko sa panggogobyerno ng Diyos. Kasi tiningnan ko ang magiging future ko ayon sa tingin ng Diyos. Hindi ako natumingin sa natural. Tama, sinusunod ko ang pastor ko. Sinusunod ko ang pastor ko noon. Hindi ko binabalga ang kanyang instruction. Pag may instruction siya na ganito, sabi niya, wag mo na ma-involve ang iyong emotion. Glenn, wag mo nang ma-involve ang iyong emotion. Ina-assure ko siya, pastor, hindi po. Hindi po involve ang emotion ko sa biyaya ni Lord. Good. Okay? Wag mo nang sasagutin. Wag kang sasagot basta-basta. Sinasabi ko sa kanya. Open ako sa kanila noon ni Mama La. Natulungan ako. Diba? Natulungan ako. At sinong nakinabang? Ako. At mga anak namin. Si Pastor Jerry. Although kabilang hindi siya GH. Ang usapan noon sa amin mula kay Pastor Israel at saka kay Papa Lo. Pag hindi taga GH ang nakatanggap sa iyo o yung halimbawa para sa dinesisyonan mong pagpakasal, kailangan hindi kang lalabas ng GH. Kultura kasi ito. Siyang lilipat. Pero ang sabi sa akin nun ni Papa Lo, handa ka ba na pag hindi pinili ni Brother Jerry na lumipat sa GH, handa ka ba na mag-stay? Sino bang pipiliin mo? Ang sumama sa kanya o mag-stay sa GH? Sinabi ko kay Papa Lo nun at Mama La, mag-i-stay pa rin ako sa GH. Pipiliin ko ang kultura ng Golden Harvest. Dahil sa pinili ko yun, may predetermined decision ako na ang kultura ng GH ang pipiliin ko kasi doon ako naipanganak sa espiritu. At doon ako trinin. Si Pastor Jerry ang lumipat. Diba? Pero ngayon iba ng dynamic. Iba ng dynamic ang pag-aasawahan. Kaya wag nyo ito igagambol. Wag nyo ito ipapahamak ang sarili nyo. Magkinig kayo, matuto kayong makinig sa kultura ng iyong iglesia. Matuto kayong makinig sa pastor nyo at sumunod. Hindi lang makinig. Nabingi pala. Marami kasi sa generation nyo ang bingi.
Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko, every time na mag-pray ako, Lord, nagtataka talaga ako sa generation ngayon. Kompleto sila, privileged sila, well-privileged, pero ang daming bingi, hindi nakakarinig ng kung ano ang tama nilang dapat sundin. Pero dapat hindi ito maging portion nyo. Hindi kayo bingi, di ba? Mayroon kayong maliwanag na pandinig sa mga panggugobyerno at salita ng Diyos. Kaya nakakalungkot na yung kakilala namin ni Pastor Jerry. Lungkot na lungkot ako. Laman ng simbahan. May kultura na binigay ang pastor. Pero fake pala ang koneksyon. Unbeliever. Ang pinakasalan. Ang dulo nakita ko na kung hindi aywan ko. But this must not be your portion. Amen ba? Huwag nyo itong gayahin ng mga ganitong klaseng dynamic. Kawawa kayo. At ang pinakamahirap, mandadamay kayo ng pamilya nyo na gustong magpakatama. Mandadamay. Pag hindi kayo natutong mag-observe sa mga protocol na ito, sa mga doctrine na ito, yung belief system na tama, idadamay nyo ang mga accurate nyong mga mahal sa buhay. Madadamay. Madadamay. Kaya, pwede ba nyo itong i-fix? Na bagay na ito, na hindi nyo ito maging portion na ang marriage nyo ay magsasuffer at ang mahirap. Pagdating ng bleeding years, dead years, and farmers without farm, farmers without family. Grabing paghihirap yun. Walang access sa open heaven ang mga naging nagrebelde. At dapat hindi kayo nito. So, ang emosyon, alam ko may nangangailangan. Hindi ko man kayo makita kung sino ang nangangailangan nito sa inyo dyan. Ang emosyon ipasakop sa panggogobyerno ng Diyos. Kung pwede palang matalian ang emosyon. Ako noon, nakilala ko si Pastor Jerry, I was 27 years old. Kaya ang first boyfriend ko, hindi daw ako nag-alala na wala akong boyfriend nung college. Although nagkakaroon ako ng thinking na bakit sila po may kalayaan makipag-boyfriend? Bakit ako may apprehension na hindi tama ito? Diba? Kasi may belief system, may kultura kami sa bahay. Nasa training pa ako. O di lalo, nasa training ako under Papalo and Mamala. Ang bagay nito ay niresolve ko sa Panginoon na hindi ako magpapaligaw. Lalo nung narinig ko. Nung marinig ko, nung ako ay mayroon ng masugid na manliligaw, matagal siya sa akin nanligaw. Kaya lang college ako. Mayroon ako ng iniisip no na hanggat hindi ako graduate, hindi ako mag-entertain ng manliligaw. Pero ganun pa man, ang tita ko nagsabi, why not entertain it? You are already an adult. Nagpaalam ako sa tatay ko. Pero sa training ako, nagpaalam ako kay Papalo. Ay, hindi pwede. Kung saan bang pipiliin mo, magtatapos ka ng training? Kasi walang ano nun. Dapat walang boyfriend o ligaw-ligaw pag nasa training. Ganyan. It's really very strict pero nakatulong. Pinili ko ang training. Yeah. Pinili ko ang training. At si Pastor Israel, talagang, kaya nagkaroon kami noon ng youth camp. Exclusive for GH nung kami yung mga kabataan. Imaginein mo na ang Diyos maliwanag mangusap. O sinunod ko yun. Pinasakop ko ang emosyon ko sa panggogobyerno ng Diyos. Dahil silang nakakita ng future ko, silang may understanding at tamang perspektibo kung ano maging future ko. Sila nagsisecure ng divine destiny ko. Kumunik na lang ako sa puso nila ng tama. Nagpasakop ako sa mga binababa nilang ikakabuti ko at ikakabuti ng future ko. By faith. By faith. Kaya ngayon, sino ang may problema sa inyong emosyon dyan? Na kurokras, ligaw-ligaw, mga fake yan. Pag walang Christ ang mga manliligaw nyo, kawawa kayo. Hindi sila ang kawawa. Kayo ang kawawa. O mga lalaki, may mga nililigawan kayo.
mga crush nyo. Ang Diablo, hindi sa inyo magpapadala ng pangit. Diablo, hindi sa inyo magpapadala ng manliligaw na bobo. Lahat yan, matalino, may caliber sa world, ang gagaling sa mundo. Kung singer man yan, kung ano man yan, artist man yan, magagaling ang mga pinakamagagaling ang dadalin sa inyo para kayo sirain ang future nyo. Hindi ba? Ang Diablo pepresenta sa inyo, papaligawan kayo ng pangit? Hindi. Ang ipipresent sa inyo lahat ng impyerno ay yung kung ano ang pinaka-top of the world, not of the kingdom of God. Pag pinatulan nyo yung top of the world ng Diablo, impyerno. Sino ang nalugi? Sino ang nawalan? Hindi si pastor, hindi ang kingdom, hindi ang Diyos. Kayo. It takes grace to live by faith. Kasi noon, hindi ko man maintindihan eh. Pero may predetermined decision ako na I will not get involved with Pastor Jerry kahit na alam ko siya ang hinanda sa akin ng Panginoon. Hanggat hindi sinasabi ni Papa Lo. Hindi ko yun binayolate na usapan namin ng aking pastor. Ang tatay ko, sabi niya, nung inayos na, nung kami na, na-engage na, ang tatay ko pwede magpakasal sa huwes, sabi ng tatay ko, biological. Sabi ni Papa Lo, ang counsel sa akin, hindi ka pwede magpakasal sa huwes kasi ganito in-explain niya ako, pastor ka, etc. Since na siyang nakakaintindi ng spiritual aspect, nagpasakop ako doon sa nakakaintindi ng spiritual destiny ko, ang aking spiritual na tatay. Kaya hindi ko yung binaliwala. Kung kayo, dahil sa emosyon, nagwapuhan, nagalingan, natalinuhan, pinagpalit nyo ang sinasabi ng inyong mga spiritual parents, ng kingdom, na kultura ng kaharian. Along the way kayong mahirapan, hindi naman ang pastor nyo eh. Kaya lang, masakit sa amin dahil kawawa kayo. Yun ang una ko talaga, ako talaga, pag may disobey sa inyo, malulungkot ako at the same time, kawawa kayo. Anong klaseng future meron kayo? Wala akong nakilala ha, sa mga kasabay namin noon. Lalo na yan si Pastor Naomi, ang dami niyang alam na nag-violate sa protocol, sa pag-aasawa, na napagpala at guminhawa ang buhay ng pagkaginaginawa. Wala akong nakita. Lahat na nag-violate. Hindi ko man mapangalanan. Kasi ang iba sa inyo, kilala ng mga nyo ng iba. Sa Golden Harvest na lang. Nako, madami. Kawawa. Dahil tumingin sa natural, sa ang galing-galing mag-preach, ang galing-galing magdala ng damit, ang tali-talino. Nako, na-deceive. Tiningnan ang mga kagalingan ng Diablo. Pero dapat matuto tayong kumilala ng authority na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at matuto tayong kumilala ng panggugobyerno ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? So, decide intelligently. Pagdating sa pag-aasawa, huwag mong susuluhin yan, utang na loob. Yeah. Kumonsulta ng nasa tamang perspektibo kasi pag involved ng emotion ninyo, may problema na kayo dyan. Ito lang ang masasabi ko, kung ang kina-involve ng inyong emotion ay padala ng Diablo, cut it off immediately. Kasi kung padala yan ni Kristo, may salita ang tatay mo dyan, may salita ka na matatanggap. Okay? Nakukuha? Kayong padaya dyan sa worldliness, demonyo pa rin yan.
Hindi, lilitaw sa inyo ang dyablo na dalawang sungay, may buntot, may pangil, itim ang kulay, pulang mata. Hindi lilitaw sa inyo. The devil is a deceiver, a liar. Ang una niya, sugar-coated yan lagi pagharap sa inyo. Kung anong maganda. Pag nando na kayo, nasilaw na kayo, nahook na kayo, lilitaw na. Ang dalawang pangil, may sungay, may buntot, pulang mata, may kawit. Papunta na pala ng impyerno. Impyerno ng buhay. Mahirap. Sabi ko, huwag kayo magkamali sa bagay na ito because you will experience hell while on the earth. Kung ngayon, ang iba sa inyo, nararanasan na ang langit sa lupa, pag nagkamali kayo ng mapapangasawa nyo, you will experience hell on earth. And this must not be the portion of this finishing generation. Ba't ba nagtagal tayo doon? Kung sino man nangangailangan sa inyo noon, I believe the Holy Spirit is really speaking to you. Nag-overtime tayo ng 5 minutes kasi kailangan. It's really heavy in my heart na iilan sa inyo meron akong nakita, isang lalaki sa spirit ko at 3 babae ang kailangan yon. Pwede kong pangalanan, joke. Huwag kong pangalanan, pero alam nyo na kayo yung kinakausap ng banal na spirito sa gabing ito. Amen? Can we pray for this? Lord, we thank you so much for your word that redefine us and realign us into your government. Submit your doon sa mga kinausap ng Holy Spirit sa pamamagitan ng salita, submit your emotion unto God, unto His government. Ipasakop nyo ito na emotion ninyo. Kung natatalian yan, talian nyo ng spiritual na panali. At kung nadidisiplina ang emotion, kailangan disiplinahin yan. Sabihin mo, nakamuhian niya ang inaalok ng dyablo. Kailangan ganun tayo mag-isip. I-surrender mo ito sa Panginoon dahil wag mo igagambol ito, wag mo itatry ang impyerno because hell is hell. It's real. It's real. And this must not be your portion. Amen. Lord, I pray right now for this finishing generation that they are going to learn how to completely be under a proper chain of authority, and they will learn how to accurately honor that chain of authority because they are honoring the government of the kingdom in their lives, and through their lives, they are going to impact their generation as well. Lord, we take back these emotions of this young generation, oh Lord God, to be under and in subjection to your will and to your purpose, to your plan, to your ways, to your wisdom, oh God, in Jesus' name. We take back these emotions, oh Lord, this will of this young generation. We give you praise, O Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So may tinanggap tayo sa gabing ito, yung grace at biyaya. Opo, at maraming salamat